Before we dive right into the Word of God, I just want to personally thank you for dropping by on our YouTube channel. This message was recorded during our weekly worship experience. So if you are in the area, visit us. We would love to worship with you in the flesh. I pray in Jesus' name that this message will become a fuel in the fire. So get your hearts ready. Ipinapanalangin ko sa Panginoon that God will divide this message into 1,000 different ways so that it will benefit your soul. Enjoy. Let's continue mga kapatid. Part 2 po tayo ng ating pinag-usapan last Sunday. At kung kayo po ay narito last time, maraming salamat po kasi part 2 na tayo ngayon. Pero kung wala po kayo last Sunday, I strongly suggest na panoorin po ninyo yung part 1 nito. Not now, after this, para mas maunawaan po ninyo yung context ng pinaguhugutan po natin that verse that we are reading. Are you ready to receive the word? Acts chapter 28. We're going to read verse 1 to 6. So last Sunday, we talked about Acts 27. Ituloy po natin yung kwento sa Acts chapter 28, verses 1 to 6. If you're there, say Amen. Once we were safe on shore, we learned that we were on the island of Malta. Shout out sa lahat ng taga Malta. The people on the island were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. As Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, a poisonous snake, everybody say ahas. Iwas kayo sa ahas. A poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. So the people on the island saw it. Nakita nilang kinagat ng ahas si Apostle Paul, hanging from his hand, and they said to each other, a murderer, no doubt. Though he escaped the sea, though nakaligtas siya sa shipwreck, nakaligtas siya sa bagyo, justice will not permit him to live. But Paul, verse 5, shook off the snake into the fire. Everybody say, shake it off. Shake it off. And Paul shook off the snake into the fire, and he was unharmed. So the people, verse 6, waited for him to swell up and suddenly drop dead. But when they had waited a long time and saw that he was not harmed, they changed their minds and decided he was a god. I want to talk to you about on this subject, shake the snake. Sabi mo nga sa katabi mo, shake the snake. Shake it off, shake it off, shake it off, shake it off. Lahat ng antok natin, shake it off. 276 prisoners ang kasama ni Apostle Paul doon sa barko na yon. Naglalayag si Apostle Paul mula sa Syria, papunta siya sa Rome upang i-appeal yung kanyang kaso kay Caesar. Alam natin ang storya. Last Sunday, pinag-usapan natin na ang main purpose ni Apostle Paul ay pumunta sa Rome, humarap kay Caesar at i-appeal yung kanyang kaso sapagkat pinagbintangan si Apostle Paul na nag-i-incite siya ng riot at siya ay nag-i-incite ng disrespect sa nation of sa Jerusalem. At pagpunta doon sa Rome, sumakay sila ng barko, Alexandrian ship, ang sabi nga natin. At nung sumakay sila ng barko, unfortunately, sila ay naka-encounter ng matinding bagyo. And to make matters worse, hindi lang po bagyo ang kanilang naranasan kasi nakita rin po natin last Sunday na talagang lumubog yung barko. And in our lives, dumaranas po tayo ng both storms and shipwrecks sa ating buhay. Magkaiba po ang storm at ang shipwreck. Kapag kayo ay may problema sa relationship, storm yon. Pero pag kayo ay naghiwalay, shipwreck yon. So may mga storms tayo na laging pinag-aaralan, laging ina-assure tayo ng Panginoon that whatever storms that you are going through, kasama mo ang Panginoon and He will bring you to the other side of it. That on the other side of the storm may miracle, on the other side of the storm mayroong breakthrough. And thanks be to God for that. Salamat sa Panginoon doon. Pero pinatunayan din sa atin mga kapatid at iniremind din tayo ng Panginoon last Sunday na hindi lang po storms ang ating dapat ipanalangin, kundi sa pagdaan natin sa mga shipwreck ng ating buhay, kailangan maging handa din po tayo. Na may mga bagay sa buhay natin na mawawala. Pwede tayo mawalan ng mahal sa buhay, mawalan ng negosyo, mawalan ng trabaho, sumuko tayo at mawalan tayo ng pag-asa sa buhay. Pero ang sinasabi ng scripture ho sa atin, the ship will not make it, but you will make it. Some relationships will not make it, but you will make it. Some friendships will not make it, but you will make it. Amen. Some partnerships in your life will not make it, but by the grace of God, you will make it.
Amen. At ang sabi ng scripture mga kapatid, si Apostle Paul, he was caught in the middle of the storm kasi hindi nakinig sa kanya yung kapitan ng barko, and unfortunately, sila ay naka-encounter ng shipwreck. Yung kanilang barkong sinasakyan, hindi nakarating sa destination nila sa Rome. And sometimes, God will allow shipwrecks in your life. Sometimes, God will allow sickness. Iaalaw ng Lord ang pagkawala ng trabaho. Iaalaw ng Lord ang pagsasara ng negosyo para i-remind tayo na ang pananampalataya natin dapat wala sa ship, kundi nasa Diyos. Kasi ang ship, resource lang, transportation lang po yan para dalhin tayo sa ating destination. Pero kung wala ang kamay at gabay ng ating Panginoon, kung makakalimutan natin ang Diyos at hindi natin siya i-consider na necessary sa ating buhay, baka mismo tayo ay hindi makarating doon sa destination at sa pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. Dadaan po ang mga pagsubok. Even bad things will happen to good people. But your response to the struggles that you're facing will determine the result of your destiny. Kung paano tayo magre-respond, either we will become bitter or better. Either we will worship or worry. Kung ano man po ang magiging response natin sa mga storms or shipwrecks ng ating buhay, yun ang magdidetermine kung ano ang magre-result nito. And I am a living testimony. Ako po ay buhay na patotoo mga kapatid na kapag ang Diyos ang iyong pinampalatayanan, kayang gawin ng Panginoon sa iyo ang hindi mo kayang gawin para sa sarili mo. Amen. Hindi mo man kayang iligtas ang sarili mo, hindi mo man kayang mag-provide para sa sarili mo, hindi man kayang mag-provide ng mga ships sa buhay mo, pero merong Diyos na laging nandyan para gawin yung mga bagay na hindi natin kayang gawin para sa ating buhay. At kung tayo ay daranas ng storms and shipwreck, madalas tayo nagtatanong sa Lord, Lord, ano ang dahilan? Ba't mo kami hinayaan na dumaan dito? Pero ang panalangin ko sa ating Panginoon ngayong araw na ito is mabigyan tayo ng revelation ng Panginoon kung ba't inalaw ng Diyos na pagdaanan natin ang ating mga pinagdadaanan. So to cut the long story short, we have 44 verses in Acts 27. Pero sa last part ng Acts 27, ang sabi ng scripture, nung sila ay naka-encounter ng shipwreck, na-encounter na parang bumababaw na yung tubig at napunta sila sa isang isla na ang pangalan ay Malta. So nung malapit na sila sa isla, inabandon na nila yung kanilang bangka, okay? Inabandon na nila yung kanilang barko, at ang sabi ng Acts 28 verse 1, they found themselves in the island which is called, everybody say, Malta. Now listen, Malta ba talaga ang destination nila? No, ang destination nila sa Rome. So hindi ito yung kanilang final destination, lalong hindi ito yung kanilang dream vacation. Pero imbis na sa Rome sila napunta, sila ay napadpad saan? Sa Malta. Hindi part ng itinerary nila, pero inalaw ng Diyos na mapunta sila sa Malta. Ito yung tinatawag nating detour. Okay? Hindi mo gustong puntahan, pero inalaw ng Diyos na mapuntahan mo. Nakaranas ba kayo ng mga ganun? May mga sitwasyon ba sa buhay ninyo na hindi nyo pinangarap pero nandun kayo ngayon? Hindi mo pinangarap pero yun yung pinagdalhan ng Panginoon sa'yo? Na para bang sabi mo, Lord, sabi mo ito mangyayari sa akin, pero parang hindi ko makita yung resulta nung pinapanalangin ko. Ang tawag ko dyan, detour. Hindi porket dumadaan tayo sa detour, hindi ka na kayang dalhin ng Lord sa iyong final destination. Kasi i-spoil ko uli sa inyo. After ng Acts 28, nakarating si Apostle Paul sa Rome. Yun nga lang, bago siya nakarating sa Rome, dumaan muna siya saan? Sa Malta. At maaaring sa ating buhay, maraming nagtatanong sa atin, Pastor, I should be married by this time. By this time, dapat may negosyo na ako. By this time, dapat may sariling bahay na ako o kotse na ako. By this time, dapat successful na ako. By this time, dapat meron ako 1 million followers. By this time, dapat meron akong dream job. Pero unfortunately, mga kapatid, hindi lahat ng dinidesire at pinapangarap natin ay instantly nararanasan natin. Kaya importante pong mag-rely tayo sa ating Panginoon kasi hindi lahat ng destination na gusto nating puntahan ay instantly mapupuntahan natin because sometimes God will allow us na mapunta sa mga detour, sa mga Malta ng ating buhay for us to realize na si Lord ang naglilid sa atin doon sa destination na gusto niyang pagdalhan sa atin. Ibig sabihin, yung Malta is a symbol of a place na hindi mo plinano pero napuntahan mo. Nakaka-relate ho ba kayo? Nakaka-relate ako dyan. Katulad natin, si Apostle Paul din, maraming tanong sa ating Panginoon siguro, bakit mo inalaw, Lord, na mapunta ako sa mga Malta ng aking buhay? Pero alam niyo mga kapatid, ang katotohanan, hindi lang sometimes, pero most of the time, Malta had to happen.
kailangang mangyari. Kailangang daanan. Sabi ko nga sa inyo, madalas pag may mga storm sa buhay natin, akala natin yung bagyo ang hadlang sa atin para sa pangako ng Panginoon. Pero minsan, yung mga storm sa buhay natin, hindi hadlang kundi tanging daan. Yun lang ang daan, wala nang iba. So you have to go through it so that you will become stronger in preparation for the next season of your life. Kasi kung iaalaw ka ng Panginoon na hindi dumaan dun sa storms and shipwreck, you will be weak enough to face the second season of your life. So hindi iaalaw ng Diyos na mangyari yon. Nadaling ka niya sa isang lugar that you are not strong enough to endure it. After all, kapag may testing, ang objective ng Lord, pumasa ka. You're not being tempted. You're being tested. Tinetest ka ng Panginoon upang ang iyong pananampalataya ay lalong kumapit sa ating Panginoong Diyos. So Malta had to happen. That shipwreck sometimes had to happen. That closure of that business sometimes had to happen. The end of that relationship sometimes had to happen. Malta had to happen. Everybody put that in the chat. Malta had to happen. So kung ito ay kailangang mangyari, kung kailangan dumaan ako sa mga bagyo ng aking buhay, edi gawin ko na lahat ng pwede kong gawin to make the most out of it. Kung dadaan naman ako sa pagsubok, paano ko mamamaximize yung season na yon na hindi ko minamadali ang paglabas, kundi nagpapaturo ako sa Panginoon, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin kung ako ay dumadaan sa Malta ng aking buhay? Kung ako ay dadaan sa sitwasyon na hindi ko napaghandaan. Kung ako ay dadaan sa sitwasyon na bigla ko natanggal sa trabaho at hindi ko ine-expect. Na bigla kami nagkaroon ng relationship problem. Na bigla ko nagkaroon ng sakit. Na ako ay biglang nagkaroon ng baby, hindi ko plinano. Na kung ako ay 30 years old na pero wala pa rin nanliligaw sa akin, Lord, what shall I do? Ang hirap pa tawanin ng 9 a.m. service talaga. What? Everybody say, what should I do, Lord? If Malta had to happen, what should I do? Because you know what? You have to be ready for it. Kasi hindi lahat ng tao nananalangin para sa iyong katagumpayan. May mga tao nananalangin para sa iyong pagbagsak. Amen? May mga tao na gustong-gusto kang nakikita sa Malta. May mga taong gustong-gusto kang nakikita sa gitna ng bagyo. May mga taong gustong-gusto kang nasi-shipwreck. Kung tayo nananalangin, Lord, iiwas mo ako sa storms, may mga taong nananalangin din. Hindi ko lang alam po sa Diyos. Pero nananalangin din sila na ikaw ay bumagsak. Na kapag nag-board exam ka, you are praying pumasa ka, pero may mga taong sana bumagsak siya. Naintindihan niyo yung sinasabi ko, mga kapatid. So how could I maximize the season that I am in? Because not people are pleased with my success. Mapapatunayan niyo ito, mga kapatid, sa verse 2. Kasi ang sabi ng scripture, pagdating nila sa verse 1, nung nakarating sila sa Malta, ang sabi ng verse 2, the people on the island were very kind to us. Actually, mga kapatid, kung titignan niyo ang New King James translation, ang translation dito, mga kapatid, is the people there in Malta, the Maltese, yung mga taga-Malta, they showed us unusual kindness. So dito sa translation na to, they were very kind. But actually, ang correct and accurate translation, they have unusual kindness. I suppose to entitle this message, Unusual Friends in Malta. Kasi pagdating nila ng Malta, yung mga tao doon were strangely very friendly. Masyadong palakaibigan. Amen? Kaya hindi lahat ng palakaibigan, kaibigan. Hindi lahat ng nag-like nung nag-post ka ng success mo sa Facebook, like talaga nila yon. Yung ba sabi mo, aba, ni-like niya, unusual ito. Hindi ito natural sa kanya. Pero sino sa inyo makaka-relate sa akin na meron tayong mga unusual friends? Yung may mga ginagawa sila na hindi mo maintindihan. Na nakangiti sila pag nakaharap ka, pero hallelujah. Pero sinisiraan ka nila kapag nakati. Ganun yun. Ito yung description, mga kapatid. They showed unusual kindness to the point na sabi ng scripture, they were very kind to us. It was cold and rainy, so they built a fire on the shore to welcome us. So nung nakita kasi ginawa nila, inabandon na nila yung ship, lumangoy na lang sila papunta sa Pampang, at habang lumalangoy sila, yung mga tao dun sa Malta, winelcome sila. Now, kaya tinawag na unusual, alam niyo kung bakit? Kasi by history, ang mga Maltese, hindi yung mga present na taga-Malta ngayon, kundi yung mga Maltese back in the day, were barbarians and cannibals. Kumakain sila ng tao. So kaya unusual kindness, siguro iniisip nila, kaya siguro naghahanda to ng apoy para ililitsyon kami. Yung mga ganun ba? May mga ganun, di ba? Pag sobrang bait, nagtataka ka din eh. Di ba? Lahat nyo ba yun? Yung parang may sakit yata to ha. Sino sa inyo kakarelate na ganun?
pagka sobrang bait, yung parang pag yung tao hindi mabait, sanay ka na eh. Di ba? Pero pag yung tao mabait, parang nagtataka ka, ba't ganito to? Siniraan mo na, bibigyan ka pa ng adobo. Yung mga ganun, di mo sila maintindihan. Kaya nung welcome sila, nung lumalangoy na yung 276 na sakay ng barko, papunta dun sa shore, winelcome sila ng mga taga Malta, at pinaghandaan pa sila ng apoy to welcome them because it was raining, kasi nga may bagyo, come on now, what a revelation, and it was cold. Ibig sabihin, malamig nung lugar na yon, and on a normal day, yung mga taong ito, kumakain ng tao. Pero at that point, pinaghandaan sila at winelcome sila. I-spoil ko na kagad, pero hindi lahat nag-welcome sa iyo will cheer for you. Kasi magkakaroon ng twist and turns pagkatapos nito. Pero gusto ko lang din naman sabihin, hindi naman nila kakainin si Apostle Paul. Okay? Just so you know. So sabi ng verse 3, so as Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire, so ang sabi ng scripture, dahil yung mga taga-Malta naghahanda ng panggatong para sa apoy na ginawa nila, nung dumating na si Apostle Paul, kasama yung 276 prisoners, siguro lang, sabi ni Apostle Paul, alam kong pagod ako, alam kong galing ako sa storm, pero tulungan ko naman na sila. So ginawa ni Apostle Paul, naghanap din siya sa forest ng mga panggatong. Kumuha siya ng mga panggatong, inaayos niya yung bonfire na ginagawa ng mga taga-Malta, and little did he know, habang inaayos niya, dahil sa init ng apoy, lumabas yung snake, pumulupot sa kanyang kamay, at kinagat si Apostle Paul. And here comes the twist and turns. Kasi nung una, wini-welcome nila si Apostle Paul, di ba? Winelcome nila si Apostle Paul, gumawa pa sila ng bonfire para kay Apostle Paul. Nakakaawa si Apostle Paul, no? Pero mo, bumagyo na shipwreck na, nakagat pa ng ahas. It is a series of unfortunate events. Sino sa inyo nakakaranas ng mga ganito, mga kapatid? Na parang umaga pa lang ang dami mo ng pagsubok na pinagdaanan. Umaga pa lang, kala mo hating gabi na kagad. Sa dami, kotang-kota ka na sa mga pagsubok ng buhay. Sabi mo, Lord, tama na po. Bukas naman po yung iba, sarado na po yung puso ko. Masyado na po mabigat yung mga problema. Alam ko, ako lang nakaka-relate dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, mas maganda may secretary tayo eh. Para pag may mga problemang nagpapa-appointment, sabihin mo next time na lang. Di ba? O wala na po, hindi na po tumatanggap ngayon. Importante, di ba? Kasi, pero ang totoo mga kapatid, ang problema hindi nagpapaschedule. At ang nakakalungkot pa, biglaan kung dumating. Hindi mo inaasahan. Di ba pag may mga bisita kayo na bumibisita na walang paalam, minsan bisita di ba? Di ba? Sa totoo lang, di ba? Mga kapatid, di mo naman sila in-expect, pero nandun sila. Yung may laway ka pa rito, tapos yung nakapadyama ka pa, darating sila, wala sila, parang busy, pero ang problema, ganun mga kapatid. Just because you think na malakas ka na, it doesn't mean na hindi ka kayang pabagsakin, hindi ka kayang pahinain ng mga pagsubok ng ating buhay. Pero tingnan nyo, ang sabi ng scripture mga kapatid, ang sabi ng verse 4, the people of the island saw it. So nung pinuluputan si Apostle Paul ng ahas, nakita ito ng mga islanders. Nakita ito ng taga Malta na nakapulupot sa kanyang kamay. And watch this. And they said to each other, a murderer, highlight that part. A murderer. Now, it's interesting. So, nung pinuluputan ng kamay ng ahas si Apostle Paul, ang sabi ng mga taga Malta, mamamatay tao. Now, listen. Kung mamamatay tao si Apostle Paul, ba't nila winelcome? So, nung hindi pa kinakagat ng ahas, akala nila mabait. Pinagawan pa nga nila ng bonfire eh. Winelcome pa nga nila. Pero nung kinagat na si Apostle Paul ng ahas, ang sabi ng mga islanders, a murderer, no doubt. Nakatakas siya sa storms and shipwreck, pero hinabol siya ng hustisya. That's interesting, isn't it? Alam niyo kung bakit? Point number 1, some people will judge who you are based on what you're going through. Okay? Nung lumalangoy pa lang si Apostle Paul, welcome na welcome nila. Pero nung nakagat na ng ahas, murderer yan. Now, saan nila nakuha yun? Yung jump into conclusion ba na kinagat lang ng ahas, murderer na? I mean, kung ikaw kinagat ng ahas, siguro una masasabihin, kasi kung saan ka naglalakad kasi kung saan, di ba parang ganun pero, murderer yan. Ang bilis sila mag-conclude. Na dahil nakagat ng ahas si Apostle Paul, inassociate kagad nila
na yung pagkakagat ng kanyang ahas ay resulta ng kanyang pagiging murderer. Or for that matter, pagiging makasalanan. Not necessarily murderer. Alam niyo kung bakit? Because some people believe, and these people believed, at least sa atin, some na lang. Sa kanila, lahat ng tao naniniwala that if bad things happen to you, you might be a bad person. Na kaya may masasamang nangyayari sa buhay mo kasi masamang tao ka din. So, ibig sabihin, tinignan lang nila yung sitwasyon ni Apostle Paul, tapos inassume na kagad nila, murderer to. Paano nila na-conclude na dahil kinagat ka lang ng ahas, murderer ka na? Paano nila na-conclude na porkit natanggal ka sa trabaho, tamad ka na kagad? Paano nila hallelujah, paano nila na-conclude na porkit ikaw ay single mom, you are the woman that they think you are? Paano nila na-conclude yung gano'n? Because some people will judge who you are based on your present circumstance. Na kapag ikaw ay dumadaan sa difficulty, may kasalanan ka siguro sa Panginoon. Pag ikaw ay dumadaan sa mga challenges ng buhay, na offend mo na naman siguro ang Panginoon. Kaya nakagat ng ahas yan, murderer kasi yan. Kaya nagsara ang negosyo niyan kasi may kasalanan ginagawa yan. Because some people will judge you based on your present circumstances. Hindi naman nila kilala si Apostle Paul eh. Hindi naman sila, may mga kilala ba kayong ganun? Hindi mo naman friends sa Facebook pero ang daming unsolicited opinion. Hindi mo naman tinatanong, sasabihin ka, tumaba ka. Hindi naman tayo nagkikita lagi Paano mo nalaman? Sabi mo sa katabi mo, para ikaw topic ngayon. Because some people will make a conclusion based on your condition. Dahil sa iyong circumstances na pinagdadaanan, naalala niyo yung lalaking bulag sa Bible, na nung na-encounter ng ating Panginoong Yesus, nung tinanong ng mga disciple, Lord, sino may kasalanan, bakit siya bulag? Tingnan nyo, dahil bulag, in-associate nila may kasalanan agad. Sabi nila, sino ba may kasalanan? Siya o yung nanay niya? Because back in the early days, actually hanggang ngayon, akala natin, kapag may masamang nangyayari sa atin, karma yan. Diba? Laging ganun. So people are judging you based on your present circumstance. Because for some people, yung kalamidad na nangyari sa buhay mo, proof of evil. Yung tragedy na nangyari, proof of wickedness. But what I am going through doesn't always reflect who I am. Let me repeat. But what I am going through doesn't always reflect who I am. I made a mistake, but I'm not a mistake. My resume is not who I am. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo, global family, mag-ingat tayong mahusgahan natin ang tao based on their condition. Sabi mo nga sa katabi mo, friends tayo. Hinusgahan na kaagad nila. They don't know what Paul have been through. Hindi nila alam yung history ng Apostle Paul eh. Alam ba nila na si Apostle Paul ay binato, he was stoned and almost died? Alam ba nila na si Apostle Paul nakulong? Alam ba nila na si Apostle Paul ay dumaan sa bagyo at sa shipwreck? They don't know. Pero kahit hindi nila alam ang pinagdaanan, nagkaroon kaagad sila ng conclusion. Nakakalungkot nga mga kapatid, pero ganun ang circumstance at nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Hindi ka nila kilala, pero mas marami silang nasasabi sa iyo kaysa sa mga taong nakakakilala talaga sa iyo. Sometimes we people are easy to judge because kahit na wala tayong context of what they are going through, kahit di natin alam yung kanilang history, kahit di natin alam yung kanilang pinagdaanan, napakadali sa ating magusga. Kung alam lang nila kung gaano kadaming storms ang in-endure mo para makarating to where you are right now. Kung alam lang nila kung gaano karaming mga pagsubok ang iyong pinagdaanan, gaano karaming challenges, gaano karaming mountains ang iyong in-endure para makarating ka sa where you are today. Malayo ka pa, pero malayo ka na. And they don't know that. They don't know that. So it's easy for them to judge. Naalala niyo si Job? Yung mga kaibigan ni Job? Nung dumaan kay Job, yung napakatinding problema, ano yun? Namatayan siya ng 10 anak. Nawalan siya ng hanap buhay. Tapos nagkaroon pa siya ng incurable disease. Amen. Na it doesn't make sense. Kasi sa Job chapter 1, ang sabi ng scripture, he was a righteous man. How come na isang righteous man, matuwid na tao, walang kasalanan, daranas ng pagsubok? Ang sabi ng mga kaibigan ni Job, kaya ka nagkaganyan kasi makasalanan ka. Siguro meron kang kasalanan sa Diyos. How would they know? Diyos ba sila? But some people will always create a link between what you're going through and who you are. Pero alam niyo mga kapatid, hindi ito patungkol sa mga bagay na
Ginawa natin. In fact, naniniwala ako kung may mga pagsubok sa ating buhay, it's best for us to ask the question, Lord, what you are up to? Ano yung bagay na tinuturo mo sa akin? Amen? Lord, ano yung gusto mong ilagay sa puso ko? Ano yung gusto mong ituro mo sa akin para sa future? Ano yung gusto mong malaman ko sa aking buhay? Because you know what? When I look at what God has done in my life, at least for me, kapag tinitignan ko ang mga bagay na ginawa ng Panginoon sa akin, there is no doubt in my mind that where I am does not necessarily who I am. Pero nakakalungkot din, pero yung point number 2 is some people will watch you struggle. Kasi nung kinagat si Apostle Paul ng ahas, nakatingin lang sila. Tapos sinabi nila, mamamatay tao. Imbis sa tulungan nila. They just watched them struggle. Kasi sabi ng scripture, diba? They showed unusual kindness, nag-build sila ng fire, nag-start sila ng barbecue. Pero nung kailangan na sila ni Apostle Paul, nasan sila? They just watch and judge. Nandun lang sila para manood. Nandun sila para humusga. Kayo po ba'y napunta na sa isang sitwasyon, mga kapatid, na na-shock ka sa mga taong tumulong sa'yo? At na-shock ka rin kung sino yung mga taong hindi tumulong sa'yo? Let me repeat. Di nakuha na iba, nakatulog sila kanina. Nakapunta na ba kayo sa sitwasyon na na-shock ka rin kung sino-sino yung mga tumulong sa'yo at sino-sino yung mga hindi tumulong sa'yo? Kasi minsan kung sino yung inaasahan mong tutulong sa'yo, isi-sin-zone ka pag may problema ka. hindi kayo ito taga-iba lang siguro to, taga-iba lang. Yung pag nag-chat sila at may kailangan sila sa'yo, nagpa-follow up. Pero pag ikaw na yung may kailangan sa kanila, hindi kayo ito. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw to. Ito. Kasi ikaw matulungin ka eh. Pero sabi ng scripture, nung si Apostle Paul kinagat ng ahas, nasa sila? They just watch. They just judge. Meron silang kapasidad na tumulong, marami sila. Meron silang kapasidad na mag-initiate ng tulong, pero wala silang willingness na tumulong. Maraming ganyan. May kapasidad, pero walang willingness. Kaya nga sabi ng isang leper kay Jesus, Lord, if you are willing, make me clean. Kasi alam niya, walang duda, may kapasidad ang Diyos na magpagaling. Pero willing ba ang Diyos? Yun ang tanong eh. Willing ba ang Diyos? Willing ba ang taong tumulong? Willing ba ang mga kaibigan natin? Willing ba ang mga taong nakapaligid sa atin na tumulong kung tayo ay dumaranas ng pagsubok? You have to discern. Kaya it's very important for us, mga kapatid, as a Christian to know, we should love everyone. Just take note of this. We should love everyone. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos na mahalin ang ating kapwa. Tinawag tayo para igalang ang ating kapwa. Tinawag tayo para i-honor ang ating kapwa. Pero kailangan mong ingatan kung sino-sino yung mga taong nasa inner circle mo. Kung sino-sino yung mga taong may kapangyarihan to speak life into you. You have to take care of it. Na sa mga panahon na kailangan mo ng tulong, they will be there for you. Na kahit tumawag ka ng 3 a.m., they will answer that phone. Amen, na yung kanilang pagtulong ay hindi inconvenience, kundi it is a privilege. Because you built a relationship with them. You should surround yourself with people that will help you. Especially in times of storms and shipwrecks that will happen in your life. Dagdagan na natin, kapag nakagat ka ng ahas. Na sa mga panahong nakagat ka ng ahas, hindi sila takot sa ahas. That they're willing to die for you. Wala nang kayang gumawa nun kundi ang ating Panginoong Hesus mismo. Kasi yung produkto ng isang ahas dun sa Genesis, sinagip tayo ng ating Panginoon nung ibinigay niya ang kanyang buhay sa atin 2,000 years ago. At siya ay namatay, nilibing at muling nabuhay para sa atin. Kaya hindi lahat ng tao pwede mong tawaging kaibigan. Ulitin ko, hindi lahat ng tao pwede mong tawaging kaibigan. Baka kaibigan niyo yung katabi niyo, mag-emi na kayo para marinig niya. Hindi lahat ng tao ay pwede mong tawaging kaibigan. You take care, you should be mindful kung sino-sino yung mga taong sinasamahan mo. You should be mindful kung sino-sino yung mga taong kausap mo. Because if you hang with them long enough, you will start to say what they say and think about what they think about. Magiging pareho kayo eh. Ito nga, si Jenny nga, lugi na siya. Alam niyo si Jenny, nalugi na to eh. Kasi recently, ang mga mister sinasabi sa amin, magkamukha na kayo. May mga ganun, di ba? Lugi siya eh. Oh, so siya, para siya na downgrade, ako upgrade eh. Our friends are shaping our future. Tell me who your friends are, and I will tell you your future.
Amen? Because if you hang with them long enough, you will start to do what they do. If you always, kung lagi mong kasama nine broke friends, baka ikaw yung maging pang-10. It's highly likely for that to happen. That's why you should surround yourself with people that when you call, they will be there to answer that phone. That when you are beaten by the snake, they are willing to sacrifice their life para ikaw ay ligtas. Sabi nga ng Proverbs 18:24, some friendships don't last long. But there is one loving friend who joined to your heart closer than a brother, sabi ng ibang version. That's what friends are for. In good times, in bad times, I'll be on your side forevermore. Parang alam nyo yun Amen? Kaya mga kapatid, when you have a problem, when all hell broke loose, when your backs are against the wall, mag-attendance ka. Sino itong mga tao na to na present kapag ako'y may pagsubok na pinagdadaanan? Sino ito yung mga tao na absent din kapag ako'y may mga pagsubok na pinagdadaanan? Kasi pag nag-i-struggle ka, hindi mo kailangan ng mga taga-nood. Ang kailangan mo, kaibigan. Minsan kasi yung mga taong sound effects lang sa buhay natin, kaibigan na tawag natin sa kanila di ba may mga ganun sound effects lang yung kayang ibigay. Sis, hirap na hirap ako, may problem ako ngayon. Yun lang yun. Hanggang doon lang yun. Sound effects. At least may sound effects ka. Kasi maganda rin naman yung nag-i-emote ka. Di ba? Maganda rin may sound effects Para kang gumagawa ng sarili mong music video. Pero if you struggle, you need a shoulder to lean on. If you need a hug, di ba? Kung kailangan mo ng yakap, may yayakap sa'yo. Amen? So you need people in your life. You need friends in your life. Alam nyo dito sa simbahan, kaya nga importante that you have a church family. Especially sa mga OFW, let me just tell you this. Isa sa napatunayan ko kapag pumupunta kami sa ibang bansa at nakakamit ako ng napakaraming OFW, mahirap mag-survive sa ibang bansa kung wala kang church family. Kasi una sa lahat, unang-una pa lang, bored ka na kagad Kasi puro trabaho ka lang, weekends wala kang gagawin. Kaya iba, nagbibisyo na lang, o kaya pupunta sa ibang lugar, magwawaldas ng kanilang salapi, yung mga ganyan. Kasi wala kang gagawin Pero if you have a church family, pagdating mo pa lang doon, may sasalubong na sa iyo. May magpapahiram ng kama nila, may magpapahiram ng damit nila, may tumutulong, nagiging madali. Kahit na mabigat ang 60 kilograms na bigas, mas madali pa rin yan kung 10 kayo nagbubuhat. You need a shoulder to cry on. You need somebody. Kaya you need a church family, mga kapatid. At ang Gia Kamanaba Global Family, hindi tayo perfecto. We are not even trying to be perfect. But we are trying to create a family that loves everybody, that accepts everybody, and is helping everybody to flourish in the gifts and the talents that God has entrusted to each and every one of us. Amen? When you need a friend that you can depend, you can count on me. Kanta na naman yan, pastor At ang pinaka-tapat na kaibigan sa lahat, si Lord. Sa totoo lang. Kasi si Lord, hindi lang po niya pinagmasdan ang ating sitwasyon, tinulungan niya tayo. If I may rephrase that, binaba niya tayo. Mula sa kalangitan at ibinigay niya ang kanyang buhay. Hindi siya nagpadala ng Abraham, hindi siya nagpadala ng Moses, hindi siya nagpadala ng angel para sagipin ka, sarili niya mismo. Sabi nga na scripture, God Himself came down. Tanggalin mo yung Himself, God came down, okay pa rin. Pero nilagay yung Himself para ma-intensify yung thought na yung Diyos mismo na lumikha ng langit at lupa, yung Diyos mismo na lumikha ng known and unknown universe, bumaba mismo, hinubad yung kanyang pagka-Diyos. Siya ay naipako sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Wala na sigurong kaibigan pa ang kayang pumantay sa ginawa ng Panginoon sa iyo. So kung talikuran ka man ng lahat ng kaibigan mo, you can always find Jesus listening to you. And in fact, helping you in times of struggles and difficulty. And number 3, and I will close with this, some people will expect you to fail. Some people expect you to fail. Kasi tingnan nyo, sabi ng verse 6, nung nakagat na si Apostle Paul ng ahas, watch this, listen, nung nakagat na si Apostle Paul ng ahas, verse 6, the people waited for him to swell up and suddenly drop dead. Highlight mo nga yung waited, anak.
So the people waited for him. Nung nakagat siya ng ahas, inantay nila. Mamamatay ba? Magda-drop dead ba? Kasi sabi nga na ibang translation ng Bible, yung ahas na kumagat sa kanya, viper, poisonous snake talaga eh. So ina-expect na nila, nung nakagat ng ahas to, imbis na dali sa ospital, o imbis na tulungan, bigyan ng first aid kit, bigyan ng first aid solution, let's wait. Okay pa, hold on, let's wait. They're waiting for them to drop dead. But when they had waited a long time and saw that he wasn't harmed, they changed their minds and decided he was a God. Hindi talaga natin maintindihan yung mga kaibigan natin, ano? Because when Apostle Paul got bitten by the snake, in-expect nila si Apostle Paul mamamaga, si Apostle Paul mamamatay. Pero ano sabi ng Scripture? Apostle Paul end up unharmed. Biruin mo to, kung ako si Apostle Paul siguro, dumaan ako ng imprisonment. Dumaan ako ng bagyo. Dumaan ako ng shipwreck. Ahas lang papatay sa akin. Ngayon pa ba ako magpapatalo sa kaaway? After everything that I went through? I will not give you the privilege to watch me fail. I will not give you the privilege to watch me suffer and watch me surrender. I'm gonna stay on course. I'm gonna stay in my faith. Hindi ko ibibigay yung luxury na makita ako ng aking mga critics na nag-give up sa aking faith pag dumarating ang mga pagsubok. In fact, I want you to see me staying on my faith, holding on to my belief. Kasi tingnan nyo, for example, sa Joshua chapter 6, yung Jericho Wall. Naalala nyo yung Jericho Wall? Di ba sabi ng Scripture, yung Jericho Wall, kailangan nilang ikutan araw-araw, once a day. Pagdating ng 7th day, 7 times. 7 plus 6, 13. Ibig sabihin, 13 times nilang inikutan yun sa loob ng isang linggo. Come on now. Now, ang question. Sa unang ikot ba, kaya bang pabagsakin ng Lord ang Jericho Wall? Yes. Pero what's the point na iaalaw ng Diyos na gusto? Bakit iaalaw ng Diyos na lagi mo nakikita ang kaway mo? Di ba? Bakit mo, Lord, bakit mo hahayaan na everyday tinitignan ako ng mga kaaway ko, minamak nila ako, inaalipusta nila ako? Kasi, yes, alam natin ang mga Israelites umiikot, pero ang instruction sa kanila, shut up. Bawal sila magsalita, habang umiikot sila, wala sila magawa. Ano naman yung sinasabi ng mga nasa Jericho? Imagine mo, may umiikot sa inyo. Tahimik lang sila. Para si Mark. Si Mark, asan? Si Mark, tahimik lang eh. Okay. Umiikot sila. Siguro sinasabi ng mga taga-Jericho, anong trip nito mga to? Ba sila ikot ng ikot araw-araw? Bakit iaalaw ng Diyos na papuntahin ka sa parehong opisina, alam naman niya nag-i-struggle ka doon? Why would He allow? Bakit parang pakiramdam natin pinoprolong ng Lord yung suffering? No, may purpose ang Panginoon. Kung bakit niya inaalaw na umikot ka sa parehong Jericho Wall araw-araw. Listen, ano ang purpose? Not for you to see the enemy, but for the enemy to see you. Na nagpapatuloy, na hindi sumusuko, na hindi nag-give up. Amen? So kung sabihin ng Panginoon sa iyo, keep on doing that, minsan nakakalungkot kasi mawawalan ka ng gana eh. Yung boss ko na naman pupuntahan ko, ayoko na pumasok doon eh. Pero hindi sinasabi ng Lord na pumunta ka para makita mo yung nakukonsumi ka sa boss mo. Hindi para makita mo yung boss mo, kundi para makita ka ng boss mo. Na anumang pagsubok, tinitiis mo, ini-endure mo. Na hindi ka sumusuko sa anumang pagsubok ng iyong buhay. Just keep on doing what you ought to do. Alam ko may mga pagkakataon gusto mong gumanti. Alam ko may mga pagkakataon that, sa totoo lang, it feels good to get even. It feels good gumanti. Come on now. At pag tayo, ito ha, totoo lang, mag-i-honest kayo kasi honest ako sa inyo ha. Pag gusto mong gumanti, pag may ginawa sa'yo, hindi ka papayag na same lang. Kailangan lamang. Di ba? Ewan ko nga sa ating mga halimbawa, eat all you can, di ba? Halimbawa, $3.99. Kailangan yung kakainin ko, 500 worth yan. Lulugiin natin tong establishmentong ito. Talaga kahit busog na busog ka na, hindi ako papayag. Di ba bakit? Kasi gusto mo makalamang eh. Kaya nga sabi ng Scripture, di ba? Merong kasabihan tayong an eye for an eye, a tooth for a tooth. Ang tawag dyan, Hammurabi's Code. Yan yung katuruan kung saan, kung ano yung ginawa sa iyo ng iba, gantihan mo rin ng pareho. Pero ang rule na yon, kailangan same. So kung ninakawan ka ng kalabaw, kailangan yung kapalit, kalabaw lang din, hindi pwedeng sobra.
So nilagyan din nila ng limitation. So sa batas ng mga Jewish people, pwede kang gumante pero hindi sobra dun sa ginawa sa'yo. Kaya sila may Hammurabi's Code. Pero anong sabi ng Panginoon? Sa Matthew chapter 5 verse 38. Tingnan nyo to. You have heard that it was said. Ibig sabihin na sinasabi ni Jesus, narinig nyo na sinabi ng iba to. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Stop lang. Kasi yung ibang mga hindi naman nagbabasa ng Bible, kino-quote nila itong part na to. Di ba sabi ng Bible nyo, an eye for an eye, a tooth for a tooth? They took it out of context. Hindi si Jesus ang nagsabi niyan. Ang sabi nga ni Jesus, you've heard that it was said. Kayo yung nagsabi niyan. Rule nyo yan. Patakaran nyo yung eye for an eye, a tooth for a tooth. Di ba sa patakaran nyo, kaya nga di ba yung context yan, pag kinuha ka ng isang mata, isang mata lang din ang pwede mong dukutin, hindi pwedeng dalawa. Kung ako yun, di ba? Dinukutan ka ng isang mata, dalawa, hindi pwede isa lang. Di ba, kailangan gaganti ka doble. Kaya ginawa ng mga Jewish people, hindi rin naman okay dyan. Hammurabi's Code tayo, patas lang dapat. Kung isang mata lang din ang katumbas. Kaya sinabi nila, buhay ang kinuha, buhay ang kabayaran. Doon ko galing yan Yung an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero ano sabi ni Lord? Next part. But I tell you, don't stand up against an evil person. So if someone slaps you on the right cheek, turn to him the other cheek also. So sabi ni Jesus Christ, alam ko ang rule din nyo, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Pero ito ang aking sinasuggest. Huwag na yun ang patulan at gantihan yung mga evil person. Kapag sinampal ka sa kabilang pisngi, ibigay mo pa yung kaliwa. Ito yung part ng Bible na kung pwede lang tanggalin, tatanggalin mo di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, madali lang maging Kristiyano kung wala itong verse na to. Pero andyan siya Ano sinasabi ng scripture? Alam ko meron tayong temptation na gumanti. Alam ko meron tayong temptation na gawin din ang ginawa ng iba. Na hindi nyo ako tinulungan, hindi ko rin kayo tutulungan. Pero hindi sinabi ng Panginoon based sa verse na yan, na hindi porket may ginawa silang mali sa ating, gagawin din natin sila ng mali. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. Ibigay mo ang paghihiganti sa ating Panginoon. Alam nyo, when I was reading that last night, vengeance is mine, I keep on thinking what it meant. Vengeance is mine, says the Lord. Because ang sarap amenan, no? Vengeance is mine. Di ba? Ang sarap, amen. What does it mean? Na si Lord maghihiganti para sa akin. Okay, maghihiganti si Lord sa akin. And I keep on asking God the question, Lord, what does it even really mean for us? Para ginawa kami ng masama, hindi kami gaganti. Ginawa kami ng mali, hindi kami gaganti. Tapos sasabihin mo, hayaan mo na ako gumanti, vengeance is mine. What does it mean? Ayun, para ang sinasabi ng Lord sa atin, when people do something bad in you, kung may ginawa silang mali sa iyo, just take it up to the authority, the one who can handle it. Para sinasabi ng Panginoon, kung ikaw lang din ang gaganti, sabi ng Lord, wag na. Leave it to me. Because God has the authority to give and to take. God has the power to give and to take. So believe that God can handle it. Believe that when you go through detours and maltas, when you go through storms and shipwrecks, may mga taong i-expect na bumagsak ka, may mga taong hindi maniniwala that you got what it takes. But God's plan and God's purpose for you is for you to make it to the other side. He wants you to go to Rome. Kaya kahit anong gawin ni Satan at kahit anong gawin ng mga taong nakapaligid sa iyo, yun nga nakakalungkot sa ating mga Christians, Minsan, may mga pagsubok na, but even those people whom you trusted, whom you placed your faith into, is sometimes the very person, the very people na magkakalat ng chismis against you, na magkakalat ng maling story about you, that will take what you said out of context. I was saying last night sa Church Growth Leadership Conference, I was speaking, ginawa po dito sa church natin. I was telling them na, alam ko, nang nagsimula ako maging pastor, na hindi lahat ng kasama ko ngayon, kasama ko pa rin 3 years later. I know that. Alam ko yon. Pero na-underestimate ko siya. Kasi nung may umalis na, ang sakit pala talaga. Nung may mga kaibigan ka at kamanggagawa mo na gumawa ng maling kwento patungkol sa'yo, kala mo parang sabi mo, kakampi ko ang Diyos, ipaghihiganti ako ng Panginoon.
Pero if truth be told, masakit. I still remember so many nights that I feel hurt and I felt devastated when people leave. Kapag may umaalis, sometimes I give them my blessings, but deep inside, I was hurt. Am I not enough? Hindi ko ba nagawa ang lahat? May mga cases na sasabihin mo, ang dami ng panahon at dami ng taon na nag-invest ako sa taong ito. Hindi ba parang sayang naman lahat ng investment ko? Ang dami ko nang binigay na oras sa Kanya, ang dami ko nang binigay na resources sa Kanya. Lord, sayang naman yung lahat ng yun. Pero alam niyo, one night, kinausap ako ng Panginoon, sabi niya, hindi sayang lahat ng investment mo sa mga taong umalis. Because after all, you are not investing in them. You do it for God's kingdom. At dahil ginawa mo siya for God's kingdom, it's never a waste. After all, you've learned something from it. So some people will want you to fail. Some people will believe that you don't have what it takes. But when things in your life came, when storms and shipwrecks come, when snakes came, what shall we do? Verse 5. Nung kinagat si Apostle Paul ng snake, ang sabi ng scripture, but Paul shook off the snake into the fire, and it was unharmed. The best thing you can do, shake it off. Shake it off. Because your purpose is bigger than your pain. Your calling is bigger than your pain. Amen? So shake it off. Because the storms and shipwrecks in your life will either shake your faith or shape your faith. As I've said, your response to the snake bite, your response to the storms, your response to the shipwrecks of your life will determine your result, your destiny, your journey. Kaya mga kapatid, I want to encourage you, let's do what Apostle Paul did. When we are being shaken, when we've been through storms and shipwrecks, kung tayo man ay kagatin ng ahas, let's just shake it off. I mean, look at what God has done for you in the past. Look at all the mountains that God has moved for you. Look at all the sickness that God has healed. Look at the size of that giant. Look at the size of the Jericho wall. Pero sa kabila ng lahat ng yun, tinulungan ka ng Diyos. Snake bite ba ang makakapagpasuko sa atin? No. I have endured and go through so many storms already in my life. And by this time, I've learned a lot. I've gained a lot of wisdom. And I'm strong enough to say, Lord, whatever things na dinadaanan ko sa aking buhay, hindi ito ang makakapagpabagsak sa akin. Hindi ito ang makakapagpasuko sa akin. I will shake the snake and believe, oh God, that the same God that brought me through the storm, through the shipwreck, through the imprisonment, through that suffering, is the same God that will brought me through the poison of the snake. Walang makakahadlang para madala tayo sa purpose natin sa ating Panginoon. After all, ang sabi ng scripture nung winasiwas ni Apostle Paul yung snake, nakagat siya, pero hindi siya napano. Nakagat siya, pero hindi siya namatay. You don't get it. Nakagat siya ng makamandag na ahas, pero hindi tumalab yung kamandag sa kanya. Hallelujah. Mga kapatid, para bang dumaan ka sa apoy pero hindi ka amoy usok. Dumaan ka sa bagyo, pero kahit anong mangyari, yung pananampalataya mo hindi naging casualty ng mga bagyong pinagdaanan mo. Nagpatuloy ka, hindi ka sumuko, hindi ka bumitaw sa ating Panginoon. Gusto lang, Lord, ipaunawa at ipaalala sa iyo, mga kapatid, na merong Diyos na mas malaki sa anumang pagsubok na ating pinagdadaanan. Gaano man kalaki ang mga pagsubok, gaano man kamakamandag ang mga snake na kumakagat sa atin, nagpapahirap sa atin at nagpapasuko sa atin. Focus on the Lord. After all, you did what you can, but to no avail. Come to the Lord and believe that there is a miracle and breakthrough is possible to the miracle working God. He is our way maker, miracle worker, a promise keeper. Ang Diyos kapag nangako, tinutupad ang ating Panginoon. Amen? You cannot do that on your own. You cannot make it through on your own.
But with God, with His power and with His grace, all things are possible. Everybody shake that snake. Everybody say, shake that snake. Put that in the chat. Shake the snake. Shake the snake. Amen. Iwas-iwas natin lahat ng ahas. Amen. And I believe with all my heart you will make it through. Ano yung sabi ng scripture? After everything that Apostle Paul went through, he made it to Rome and stayed in Rome for at least 2 years, continuing his purpose. Yung the same issue niya sa Jerusalem na nagsishare siya ng gospel, pinagbabawalan siya, hindi niya magawa. Pagkatapos niyang daanan ang lahat ng storm, shipwrecks, snake bites, pagdating niya sa Rome, hindi nagbago yung kanyang ginagawa. He's still preaching the resurrection power of Jesus Christ. But this time, wala nang pumipigil sa kanya. Kailangan mo lang pagdaanan, kapatid, at mag-focus ka lang sa mission mo. Darating yung panahon na marami mang resistance ngayon. Darating yung panahon na magkakaroon ng freedom, magkakaroon ng breakthrough, magkakaroon ng miracle. You just have to trust that process. You just have to endure the storm, endure the shipwreck, and shake that snake. Believe that nothing is impossible with the Lord. Every head bow, every eye closed. Kung kilala niyo yung katabi niyo, akbayan niyo siya. Hold hands together if you may. Let us pray together as a family. God, we just want to say thank you for all the ways that you have made. Thank you for everything that you have done in our lives today. Salamat for reminding us, O God, that yes, storms will come. Shipwrecks will happen. Snake bites will come. But with God, with you on our side, naniniwala ako, Panginoon, that there is nothing possible. Nobody was there for us when we need them the most. But I thank you, Lord, for you made a way where there seems to be no way. You brought us through the storm. You brought us through the fire. You delivered us from the challenges, O God, of our lives. So I pray in Jesus' name, just like Apostle Paul, allow each and every one of us, O God, to make it through. And make it through, O God, unharmed, saved, delivered, gracefully, testifying all the great things that you have done. Sa lahat ng imprisonment, sa lahat ng storms, shipwrecks, snake bites, challenges, difficulty, loss of a loved one, pagsasara ng negosyo, pagkawala ng trabaho, challenges sa aming finances, challenges sa aming health, relational struggle. Lord, ang dalangin ko, patuloy na abutin niyo po kami right where we are and allow each and every one of us to be reminded, iniwan man kami ng lahat, hindi mo kami iiwan. Kinalimutan man kami ng lahat, hindi mo kami kakalimutan. Sinaktan man kami ng lahat, nandyan ka lagi, Panginoon, para maghatid ng pagmamahal. Yakapin kami, Panginoon, at i-comfort kami sa gitna ng mga sorrows and sadness that we felt. Walang imposible sa iyo. And we believe all things by the grace of God. All things are possible. So today, God, I want to entrust every heart, every lives of every person, oh God, listening under the sound of my voice, going through the storms and shipwrecks of their lives, going through a difficult moment, going through hardships. Their backs are against the walls, oh God. They don't know what to do. But teach us, oh God, to focus on you. Teach us, oh God, to rely on you. Teach us to trust in you with all
our hearts. We love you. We thank you. We honor you, God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hello, Global Family. Thank you for watching. If this message have impacted your life, please consider subscribing. Let us know in the comments what God spoke to you today. Where are you streaming from? Or how can we pray for you? We pray in Jesus' name that we will continue to advance God's kingdom through the spreading of His Word through this online platform that we have. If you want to support the ministry of Jesus is Alive community, I want to encourage you to support financially and give. Go to our website, gsmnb.com/give, for you to know all the ways that you can support this ministry. I hope to see you soon. God bless you.